Makikita ko siya at aking mamamalas ang kanyang kagandahan. O di kaya makikita ko si Celestino, no? Yung kanyang 6-pack abs. Pagka ito po ay walang kinalaman sa tunay na pagmamahal na Diyos lamang ang nagbibigay, ito pong nararamdaman natin ito ay dala lamang ng ating yung tinatawag nating passion. At sa kadalasan, ito po ay nauwi lamang sa kalibugan. Kaya magkakaroon lamang ng magandang diwa ang tunay na pag-ibig kung ito'y nagmumula kanino? Sa Diyos. Kaya alam ninyo ang kaaway, gusto niyang sirain ang tunay na pag-ibig. Sapagkat pagka nawala itong tunay na pag-ibig, anong mangyayari sa tao? Magkakaroon siya ng maraming mga suliranin. Sapagkat ang lahat ay nagmumula. Ang kaayusan, ang kabanalan, ang katalinuhan, nagmumula sa tunay na pag-ibig. Pagka ito'y nawala, magkakaproblema ang tatay, ang asawa. Di ba? Pagka ito'y nawala, magkakaroon ng suliranin ang nanay at ang asawang babae. Ganon din ang mga anak na walang tunay na pagmamahal na nadadama ay nagkakaroon ng maraming mga bagay na hindi alinsunod sa gusto ng ating Panginoon. Hahanapin nila ang iba pang mga bagay sa sanlibutan na akalain nila ay makapagbibigay ng pag-ibig pero hindi tunay. Kaya dito sa puso natin, dito sa ating pagkatao, naglagay ang Panginoon ng siwang. Naglagay ang Panginoon ng maliit na bahagi na walang sino man ang makapupuno, maliban siya. Kahit na makapangasawa ka ng pinakamaganda, pinakagwapo na asawa, hindi yun mapupunan. Hindi po yun mapupunan. Kahit na anong yaman, hindi makapupuno sa siwang na yun. Sino lang makakapuno no? Ang ating Panginoong Diyos. Kaya marami po sa ating bansa sa kontra-droga na programa ng ating gobyerno ay nauuwi ang ating mga kabataan na sasadlak sila sa ganitong karanasan sapagkat ang punot dulo hindi sila nakasumpo ng pag-ibig sa kanilang mga tahanan. Sino daw po ang kauuwian ng katakot-takot na sisi? Yung bang kabataan na nagdroga? Yung bang Diyos na nagkulang sa paglalang sa atin? Hindi po Sa pinag-aralan natin kagabi, ito ay magmumula kanino? Sa mga magulang. Di ba? Ipinakita ko sa inyo kagabi, sayang, hindi natin mababalikan lahat yun. Pero ipinakita ko sa inyo na nilalang tayo ng Panginoon. Lahat ng sangkap ginamit ng Panginoon upang yung relasyon ng bata sa ina, ng bata sa ama, ay lalong huhubog ng pag-ibig sa atin. Sapagkat yun ang magpapainog ng ating buhay. Pagka ito hindi nasapatan sa ating mga tahanan, hindi na kailanman maibabalik ang pagkukulang na ito. Lalaki ang mga bata na magkakaroon ng mga suliranin sa buhay. May babalik ba ito ng mga magulang? Hindi na po. Kaya wala nang pag-asa. Yung mga batang yan na hindi nakadama, at hindi nagkaroon ng pagkakataon na mahalin at umibig sa kanilang mga magulang. So anong solusyon? Doon pumapasok ang ating Panginoong Hesus, di ba? Ang ating Diyos na manlalala ay naglagay ng pamamaraan upang sa kabila nitong mga kabataan na hindi nakaranas ibigin at hindi sila nagkaroon ng kakayanang umibig, ang Panginoon ang kanilang nagiging, wala na sa inyong alala, ang kanilang Panginoon ang manlalala, ang kanilang nagiging magulang. Di ba? Ang Panginoon ang kanilang nagiging magulang. Wala nang ibang paraan kundi ang mga kabataan ito
ay bumalik sa ating Panginoon. Siya ang may kaloob ng mga magulang, tatay at nanay. Siya rin ang magbibigay nito kung sakaling hindi magampanan ng mga magulang. Ngayong gabi, susundan natin yan, no? Ng relasyon ng mga magkakapatid. Nalala ninyo? Ang mga tao na hindi nakaranas ng pagmamahal ng magulang ay hindi dapat mawalan ng pag-asa. Kasi ang sunod, no, na yugto ng kanilang buhay na isasauli sila ng Panginoon o itatama sila ng Panginoon ay sa pamamagitan ng ano? Ng kanilang mga kapatid, no? Ng kanilang mga kaibigan. Kaya kung sumablay yung mga magulang, no? Kikinig kayo mga magulang, napakabuti ng Panginoon sa atin. Pagka sumablay yung mga magulang at hindi nagkaroon ng magandang karanasan ang mga batang ito, apektado yung utak nila eh. Hindi ba naalala ninyo? Ipinakita ko sa inyo yan kagabi. Mayroon pang solusyon ang Panginoon. Hindi lamang siyang magiging magulang ng mga batang ito, kundi sa kanilang mga kapatid, maaaring gumawa ang Panginoon upang maitama sila sa karanasan ng pagmamahal. Kaya yung pong mga kapatid natin ay kaloob ng Diyos. Pagkatapos ng mga magulang, isipin ninyo ha, kung walang mga kapatid, napakasalimot ng buhay. Tinatayang mas marami po ang mga magulang na irresponsable kaysa sa naging responsable. Hoy! Mas marami po ang mga magulang, no? Ayon sa pag-aaral, isipin mo ha, sa 3 magulang o naging magulang, isa lang ang naging responsable. Kaya sana hindi kayo yung 2. Doon kayo mapabilang mga nanay at tatay doon sa nagiging responsable. Pero kung ito po ang hanay, no, na nagaganap sa ating mga anak, ibig sabihin, maraming mga kabataan ang magpapatuloy sa buhay na hindi nakaranas ng pagmamahal at kakayanang magmahal. Ang salimot ng buhay ng mga batang yan ay hindi mo maibabalik yung panahon. Naalala nyo, kagabi ating tinukoy hanggang 12 taon. No? Halos permanente na yung wire ng utak ng kabataan ito. Kaya kung walang naging responsableng magulang, masalimuot ang buhay ng mga batang yan. Anong solusyon ngayon ng Panginoon? Sa sunod na yugto ng kanilang buhay, hindi pinabayaan ng Diyos. Binigyan niya ang mga batang ito ng mga kapatid. At pagka wala namang kapatid, nag-iisang anak, maaari siyang magkaroon ng mga kaibigan. Kaya yung mga kapatid natin, kahit na minsan ay nakakainis, kahit na madalas ay nakakainis, kaloob yan ng Diyos. Yung mga kaibigan natin, yung pinipili nating mga kaibigan ay pamamaraan ng Diyos upang kung hindi nakagawa ang mga bata sa mga magulang ng tamang pagmamahal at ng kakayanang magmahal, mayroong mga kapatid na gaganap niyan sa kanilang buhay. Kaya kayo pong mga may kapatid, pakiwari ko naman marami po talaga sa atin ang may kapatid. Meron po ba dito walang kapatid? Sa 2, meron pa po ba? Ikaw Heidi, no? At saka ikaw Aaron, no? Hanapin ninyo na magkaroon kayo ng mabuting mga kaibigan sapagkat ganun din pupuno sila katulad ng mga kapatid natin. Papakita ko sa inyo kung paano ginaganap ng Panginoon ang pagtuturo o paglalagay ng kakayanang umibig at ibigin sa pamamagitan ng mga kapatid. Una, ito po yung nilagay ko yan dyan kasi napakapalad ko po sa mga anak. Ito pong aking 3 mga anak, puro babae.
Hindi po ako pinagkalooban ng anak na lalaki. Nung una, matagal kong tanong yan, pero nasagot na rin. Nung ilabas yung bunso sa 3. Nung ipinagbubuntis yung una po naming anak, ang sabi ko sa Panginoon, salamat, Panginoon! At bibigyan mo ako ng panganay na lalaki. Talaga. Siyempre, talagang pangarap yan ng bawat ama, di ba? Ikaw ba, Alex? Di ba? Gusto mo ng lalaki, no? Na anak. Ay, kamukat mo. Sabi ni Mami ay, Dad, ay ipatingnan na natin ito. Pumunta na tayo sa ospital ng ating mapaghandaan. Malaman natin kung ang kasirian ba nito ay babae o lalaki. Sabi ko wag na. Mas maganda yung suspense. Sabi niya, ay hindi. Sabi niya, patingnan natin ito. Bakit? Wala ka bang tiwala sa Panginoon? Sa hiniling mong panalangin? Hindi, patingnan mo. Ako yung tiyak na lalaki yan. Alam niyo, nung makatapos po ng pagsusuri, ang sabi po nung kanyang OB, no? Ay, mapalad kayo, pastor. Sabi ko sa misis ko, kita mo na. Malapit ako sa Panginoon Sabi niya, sapagkat ang inyong panganay ay isang babae. Yung mukha ko, biglang nagsandamukal ng busangon. Ha? Babae? Kitang-kita ni Mami yung mukha. Alam niyo, magmula noon, ang sabi ko sa Panginoon, tinuturuan niyo akong magtiwala sa inyo sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Alam niyo, sabi ng aking asawa, kaya mainam talaga yung nag-aasawa ng babae na may takot sa Diyos. Sabi niya sa akin, tatandaan mo ito, pastor. Diyos ang nagtatakda sapagkat Diyos din ay may mabuting kalooban. Pag hindi mo yan nalagpasan, mararamdaman yan ng anak mo. Sabi ko, naku, patawarin ako. Magmula noon, talagang tinanggal ko yan na ang isisilang na anak ay hindi lalaki, kundi babae. Ayan, di lumabas na. Ayos, dito ang tuwa ko. Sabi ko, Panginoon, tapos na ang 2 taon at 7 buwan. Sabi ko, Panginoon, ay palagay ko po ay handa na kami sa pangalawa. Ako naman po ay nakikinig, napapakiusapan. Salamat po sa inyong kalooban. Pwede ho ba yung akin naman? Lalaki naman po ang ipagkaloob ninyo. Ay di siya, nagbuntis nga. Sabi ko, ito na. Sa wakas, pagka ito'y lalaki, tamang-tama na ang aming pamilya. Sa matuling sabi, Elin, di ko alam kung natutuwa ka. Lumabas yung kasarian doon sa scanner, no? Aba, malabas-labas ay babae ulit. Nasa Palawan kami. Sabi ko, Panginoon, teka muna, ano ho bang panukalaan ninyo sa buhay ko? Para yatang bubuo ako ng girls' dormitory. At talaga sabi ng asawa ko, tandaan mo dad, yung sinabi ko sa iyo, mararamdaman yan ng mga anak mo. Sabi ko, patawarin ako, Panginoon. Gustong-gusto ko talaga yan. Sabi ko, nung pumangat ko natapos ng halos 5 taon, sabi ko, Panginoon, 2 na pong cesarean ang inabot ng aking may bahay. 1 na lamang po. Sabi ng OB niya, Pastor, 1 na lang ito ha. Manganganib na ang kalusugan ng iyong asawa. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat po. At ngayon talaga na kapanapanabik kang Diyos. Talagang photo finish ka. Hanggang sa huli, talagang pinasabik mo ko. Salamat po sa anak na lalaki. Sa matuling sabi, lumabas. Babae pa rin. Kompleto na. Yung pong nandito sa kaliwa, ang panganay. Yung pong nasa kanan, yung po ang pangalawa. Yung gitna, ay yung po ang bunso. Talagang, wala talaga. Walang lalaki sa aming pamilya, maliban ako. Pero alam mo, Brother General, nagpasimula akong
maglagay ng kapanatagan ng aking kalooban sa Panginoon. Lumipas ang mga panahon, hindi ko ito pinapakita sa mga anak ko, pero habang lumalaki sila, napapansin nila ako. Na parang may mga panahon talagang malungkot ako. Kasi pag nag-usap-usap na sila, talagang nararamdaman kong nag-iisa ako. Oo, talaga. Ang bibilis ng mga bunganga. Ayan parating may family council yan, lalo na nung sila'y lumalaki pa. No, mga bata pa. Talagang ang bibilis ng mga bunganga niyan. Ako ganun gano'n. Talagang malungkot. Pagkalaruan, labas lahat ng mga laruan. Ay, ako pag anong gano'n ng Jolen, walang makalaro. So, naglaro na rin lang ako ng manika. Tawa-tawa ka, Alexa. Naglaro na lang din ako ng manika. No? Sabi ko, Panginoon, ano po bang panukala ninyo? Alam ninyo, lumipas ang panahon. Lumaki ang mga kabataang ito. Sa edad na grade 6, ito pong panganay ang humahawak na ng mga gawain namin sa loob ng tahanan. Siya na ang nagtitimon sa araw-araw na pagpasok ng kanyang mga kapatid. Habang nag-aaral ang aking may bahay at ako'y naglilingkod sa mas malawak, no? Na angkas ng ating gawain, nakikita ko na itong panganay ang gumaganap ng mga bagay sa loob ng tahanan. Sabi ko nung minsan natutulog kaming mag-asawa, sabi ko, alam mo mami, pinagsisisihan ko ng lahat ng aking mga inisip. Ano bang inisip? Huwag mo nang alamin. Pinagsisisihan ko ng lahat. Baka ako ay nagpumilit sa lalaki at hindi kalooban ng Panginoon, ang lumabas ay Absalom, baka naibitin ko ng patiwari. Kaya ako'y nagagalak talaga na pinagpala ako ng Panginoon sa mga anak na ito. Pero itong tatlo, maya't-maya po nagtatalo. Sa katapusan ng maghapon, sila rin ang magkakampi. Kasi pagka kinanti mo isa dyan, akala mo'y kalaban ng dalawa. Pagka kinanti mo yung isa, sila rin ang maglalakip sa bawat isa. Napakahirap pumasok dyan pag hindi mo isinama ang nanay. Kaya nakita ko na anuman ang kalagayan ng ating mga anak, pagka silang mga magkakapatid, mayroong relasyon na binubuo ang Panginoon sa kanilang buhay. Alalahanin niyo po yung mga kapatid ninyo. Ang ilan sa inyo ay 7 magkakapatid, 12, 13. Mayroon pa akong nakilala sa Nueva Ecija, 17 silang magkakapatid. Sabi ko, goodness. Kada kain parang barangay ang salo-salo, no? Talagang siguro, napakahirap nun. Pero gaano man karami ang ating mga kapatid, no? Tatandaan ninyo, ipinagkaloob sila ng Panginoon upang turuan at lalong paigtingin sa atin ang pagmamahal at ang kakayanang umibig. No? Pagkatapos nitong mga kapatid na to, ang kasunod, after 7 years old, magpapaalam na yan Sasabihin na niyan, Dad, pwede ba akong makipaglaro kay yan? No? So mula dun sa mga kapatid nila, they will start to find friends of the same gender. Hahanapin na nila yung mga kalaro nila na katulad ng kanilang kasarian. Madalang sa pag-aaral na ang hahanapin ng anak na lalaki ay isang kalaro na babae. Kadalasan, it will be of the same gender. Habang tumatagal, itong pagkakaibigang ito ang naghahanda rin upang igayak sila, no? Sa mas matibay na relasyon. Sinasabi ko ito sa inyo kasi ayon sa pag-aaral, hindi po yung dyad relationship ang pinakamagandang ugnayan sa pagmamahal, kundi yung tinatawag na triad. Sige nga, triad. Ay, ang tatamad ninyo. Triad. Itong triad relationship ang nagaganap pagka mayroong magandang dyad relationship. Yung dyad relationship sa pagitan ng dalawa. Maaring mag-asawa, lalaki at babae.
inaakala natin na ito na ang pinakamaganda at sukdulang kapahayagan ng tunay na pag-ibig. Pero hindi po pala. Magaganap pa lamang pala yung tunay, no? At sukdulang expression ng love doon sa triad. Bakit kamo? Kasi sa dyad relationship, hindi nasusubok yung ating motibo ng pagmamahal. Kaya kung iibigin ako kung mamahalin kong asawa ko, dahil gusto kong ako ay mahalin din. Nasusundan niyo ako? O kung ako ang iibig sa kanya, o kung siya naman ang iibig sa akin, nag-i-expect siya marahil na siya rin ay iibigin. Kaya nabuo natin yung konsepto na love is a two-way relationship. Giving and receiving. Akala natin ganun eh. Wala pala yun sa mabuting aklat. Love is about giving and Giving. Giving and Giving. Giving and Giving. It doesn't stop to give. Hindi siya nagbibigay ng pagmamahal sapagkat naghahangad siya na mahalin din. Yun ay magiging usbong o bunga ng ginawa mong pagmamahal. Pero hindi siya motivated, hindi siya gumagawa ng pag-ibig na yun para siya rin ay mahalin. Katunayan, kahit hindi siya mamahalin, magpapatuloy siyang magmahal. Kaya kayo mga kabataan, pagka hindi pa ganyan, ang uri ng nararamdaman yung pag-ibig, hindi pa yon ang pag-ibig na nais ng Panginoon sa inyo. Ipapakita niyo yan sa ganito. Pagka kayo hindi nagkasundo, ito na yung mga chocolate na pinagbibigay mo, ang papait! Yung picture mo, panakot ka sa daga! Bakit nagsusulian? Bakit nagsusulian? Sapagkat laman ng utak nila na dapat pag nagbigay, tumatanggap. No? Kaya pag hindi tumalab yung pagbibigay, ibabalik. See? Kaya masalimuot yung ganong uri ng pagmamahal. Hindi matutukoy yon sa dyad relationship. Kinakailangan yung dyad relationship maging triad relationship para makita yung pinakamagandang kapahayagan ng pag-ibig. Ano yun? Natutuwa ka sa tatlo, no? Halika Bill. Halika KJ. So, halimbawa, no? Tatlo tayo. Ito ang triad relationship. Tatlo kaming nagmamahalan, no? Kung ako yon, nakikita ko na nagmamahalan silang dalawa, natutuwa ako, nagagalak ako. Pag nakikita naman ni Bill na kami ni KJ ang nagmamahalan, natutuwa si Bill. Pagka kami naman ni Bill ang nagmamahalan, no? Si KJ na nakakasaksi, natutuwa. You see? Kagalakan natin na nakikita natin yung mga mahal sa buhay natin na nagmamahalan. Yun ang triad relationship. Doon magkakaroon ng selfless love palamang. Kaya pala, minabuti ng Panginoon na magkaroon ng mga anak para mamalas ito. Kaya yung nanay, pag nakikita niya na naglalaro yung ama at saka yung anak, nalulugod yung nanay. Pag nakikita naman ng ama na naglalaro yung nanay at saka yung anak, hindi siya nagsiselos. Hindi pa ako umabot doon. Hanggang sa nadama ko na ito pala ang kaloob ng Panginoon. Na pag nakikita kong nagsha-shopping silang apat, masaya na rin ako. Diba? Hindi pa dumating sa akin yan hanggang hindi na kumpleto ang mga anak ko. Yung palang kasukdulang ekspresyon ng tunay na pagmamahal. Hindi pinag-iimbutan yung mga minamahal mo sa loob ng inyong pagsasama at pagmamahalan. Nakita ninyo? Hindi nyo ba naisip na ganun din ang larawan ng pagka-Diyos? No? Nung lalangin ang sanlibutan,
sa pamamagitan ng Ama, hindi inaring pag-iimbot ng anak ng Espiritu Santo yung paglalang. No? Sapagkat ang bidang-bida doon yung Ama no? Sapagkat hindi pa nakikilala yung anak. Ang alam lamang natin, 3 ang persona. Pero wala pang pagkakilanlan yung pangalawa at yung pangatlo. Ipinapahayag pa lang yung manlalalang na siyang pangunahing lumalang. Di ba? Pero nandun na yung dalawa. Pagdating ng panahon na isinilang si Jesus, ang pangalawang persona ng pagka-Diyos, naging kagalakan ng Ama. Ang sabi ng Ama, ito ang aking sinisintang anak. Kita mo yan? No? Pagkatapos nung ang ating Panginoong Hesus ay babalik sa langit, ipinagkaloob niya ang ministeryo ng pangatlong persona, ang banal na Espiritu. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sa aking pag-alis, darating ang mang-aaliw. Di ba? Ang ganda ng samahan nila. It was a triad relationship. Dakong huli nang mamatay si Jesus, nakabayubay sa cross, ang sabi ng Ama, ito ang aking anak. Lahat ng ito, ngayon po ang nakikilala ay ang paggawa ng banal na Espiritu sa loob ng iglesia, sa loob ng ating mga tahanan, sa loob ng simbahan, sa loob ng pamayanan. Pero hindi ito inaaring pag-iimbot ng Ama ng anak, sapagkat natutuwa sila na ipinapahayag ang kanilang pagmamahal. Kaya, mga mag-aasawa, kayong mga binata, no? At mga dalaga, huwag ninyong ipagkakait. Yan ang magandang Tagalog. Ipagkakait na sa inyong pag-aasawa, magkaroon kayo ng mga anak sa lalong madaling panahon. Why? It is essential that you experience the triad relationship para maging lubos ang inyong pagmamahal. Di ba napakabuti ng Panginoon sa atin? No? Pagka walang mga anak, parati lang kayong dalawa. Kahit na gano'n pa kayo kasweet, darating ang panahon, no? Na hindi magiging lubos ang inyong kapahayagan ng pag-ibig. Kaya ipinapayo, dun po sa mga hindi nagkakaroon ng kakayanan na magkaanak biologically, no? Humanap kayo ng ng mga kabataan o mga bata, no? Na inyong maituturing na spiritual children. No? Yung pong pag-ampon ay hindi po sa lahat ng bagay makakabuti. Ang pinaka magandang paraan ng pag-ampon ay yung bata na hindi maitataguyod ng magulang at ang kanyang buhay ay magiging mapanganib. It is only in this instance that we can decide to adopt. Pero yung mag-adapt ka para lang may masabing anak ka, magkakaroon ka ng problema. Hindi ko sasabihin na hindi kayo magsasama ng maligaya, but there will always be what? Be problems. But all of us, binigyan tayo ng karapatan na humanap, lalo na yung walang anak, na magkaroon tayo ng spiritual children. Kaya pag meron po tayo yung tumatanggap sa Panginoon, sa pananampalataya, they become our spiritual children. Dapat nagagalak tayo na ipinapahayag sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ito. Ang pagkakaroon ng kapatid, ang pinakamagandang relasyon pagka hindi naging epektibo ang mga magulang. Bakit? Sapagkat sibling relationship can overcome parental relationship. Sa kalagayan mo, Sheila, hindi maglalaon, mamamatay ang iyong mga magulang. Sinong matitira? Kayo. Di ba? Na magkakapatid. Kaya pag hindi maganda ang pagsasama ng magkapatid, pagkapatay na yung mga magulang, nagkakaroon ng malaking ng malaking sigalot. No? Nagkakaroon sila ng hindi mabuting relasyon.
Ang mga kaibigan ay hindi permanente. It is also temporary. Kaya ang pinakamaganda talagang relasyon, itong mga magkakapatid. Alam niyo ang pagitan ko po sa panganay sa akin, 3 kaming magkakapatid. Ang pagitan naming dalawa ay 11 buwan. Kaya nung habang lumalaki kami, hindi alam ng mga magulang ko itong mga prinsipyong ito. Kaya pag hindi alam ng mga magulang, hindi rin alam ng mga magulang kung paano palalakihin ang kanilang mga anak. Ay nagsusum kami sa 1 taon. Nanto ka na, Sister Gilda. Sabi ng aking ate, iiyak yun ang katakot pag nag-birthday ako. Akala ko ba akong panganay, ba't ako'y nabutan ng edad? Kasi pagka-12 niya, ako unang mag-birthday sa taon. So 12 na rin ako. Iiyak siya ng katakot-takot. Bakit ako naabutan? Dapat ako muna. Di ba? Pagka ito'y hindi naintindihan ng mga magulang na itong sibling relationship ay mahalaga sa kanilang paglago, walang magagawa ang magulang sa kanila. Tinataya ng pag-aaral 6 to 8 squabbles each day ang magaganap sa mga magkakapatid. Sipin mo yon? 6 to 8? Kung araw-araw yan, pag hindi ka pa gumaling sa conflict resolution yan, ang away nyo, 6 hanggang 8, araw-araw, hindi ka pa gumaling sa paglutas ng problema, may problema sila. No? Kaya yung mga kasabay nating lumalaki ng mga kapatid natin, pasalamatan natin. Kundi dahil sa kanila, hindi tayo umigi. Isip mong yan, away dito, away doon. Yung sa akin pong 3 mga anak, yung pong bunso at yung gitna, yun po ang madalas magkaaway. Hindi pag nag-away. Wala sa kanilang nagsasakitan. Pero katakot-takot na diskusyon. Ang pinakamagaling ay yung bunso. Walang pagtatalunan sa loob ng bahay. Pinakamagaling ang bunso. Aminadong panganay, aminadong gitna. Pagka napalagay sa mga awards or achievement yung bunso, walang masyadong diskusyon. Hindi pagtatakhan. Ang pagtatakhan kung yung gitna ay nagkaroon ng award. Talagang pagtatakhan ng katakot yan. Malaking celebration yan. Pero pag yung bunso ang napapunta doon, halos normal na nangyayari yan sa araw-araw. Kaya yung gitna at saka yung bunso, nagtatalo yun na madalas. Ilalabas ng gitna yung kanyang kapangyarihan. Talaga. Ako ang ate. Sasabihin ng bunso, bakit hindi mo alam ang 67 times? Talaga, magpapasikat din. Noong una, sabi ko bakit pa mami yung mga anak mong yan ganun na lang ang ginagawa sa maghapon, araw-araw, sa linggo,